Sa mundo ng politika at batas, may isang proteksyong ibinibigay sa mga mambabatas upang magawa nila ang kanilang tungkulin ng walang takot na maharap sa demanda dahil sa kanilang mga pahayag habang ginagampanan ang kanilang opisyal na trabaho. Ito ang tinatawag na parliamentary immunity. Upang mas madaling maunawaan, isipin ang isang cowboy na may hawak na baril. Ang baril na ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at otoridad na taglay ng isang mambabatas. Habang kinikilala siya ng mayorya at hawak niya ang lehitimong posisyon, puno ng bala ang kanyang baril. May kapangyarihan siyang magsagawa ng mga investigasyon, pagdinig at talakayan bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Sa ilalim ng parliamentary immunity, ang mga pahayag na ginagawa ng isang mambabatas sa loob ng mga opisyal na pagdinig at debate ay protektado. Layunin nitong matiyak na malayang maibubunyag ang mga isyu ng katiwalian at iba pang maling gawain nang hindi agad natatakot sa mga kasong gaya ng paninirang puri. Ngunit mahalagang tandaan na ang proteksyong ito ay hindi permanente at hindi rin ito maaaring gamitin saan man at kailanman. May mga kondisyong dapat matugunan upang manatiling epektibo ang parliamentary immunity. Una, kailangang mailehitimong otoridad ang nagsasagawa ng investigasyon. Ang mga pagdinig ay dapat pangunahan ng mga opisyal na kinikilala ng mayorya sa loob ng kapulungan. Ikalawa, ang mga pagdinig at investigasyon ay dapat maayos na naitatala ng opisyal na sekretariat upang magkaroon ng wastong record ng mga naganap na proseso. Kapag nawala ang posisyon o suporta ng mayorya sa isang mambabatas, para bang nawala rin ang mga bala sa kanyang baril. Maaari pa rin siyang magmukhang may kapangyarihan, ngunit wala na siyang legal na otoridad upang magsagawa ng opisyal na mga pagdinig. Sa ganitong sitwasyon, ang dating makapangyarihang sandata ay nagiging parang laruan lamang na walang tunay na bisa. Kapag ang isang tao ay nagsagawa ng investigasyon nang wala ng sapat na otoridad, maaari niyang mawala ang proteksyon ng parliamentary immunity at tratuhin siya ng batas bilang isang ordinaryong mamamayan. Kung maglalabas siya ng mapanirang pahayag laban sa ibang tao at ito ay maipakalat sa internet sa pamamagitan ng mga platapormang tulad ng Facebook o YouTube, maaari siyang maharap sa mga kasong cyber libel o online na paninirang puri. Higit pa rito, kung patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang wala na naman sa kanya, maaari itong maituring na usurpation of authority o iligal na pag-angkin ng kapangyarihang hindi na niya taglay. Binibigyang diin din ng mga naging pasya ng Korte Suprema na ang usapin ng liderato sa loob ng lehislatura ay karaniwang nakabatay sa kagustuhan ng mayoryang pisikal na naroroon sa sesyon. Sa ilalim ng Doctrine of Political Question, iniiwasan ng mga hukuman ang pakikialam sa mga panloob na sigalot pampulitika ng kapulungan at kinikilala nila ang pasya ng mayorya bilang batayan ng lehitimong otoridad. Sa huli, ipinapakita ng aral na ito na ang tunay na kapangyarihan sa batas at politika ay hindi nakukuha sa malalakas na pahayag, matitinding kilos, o simbolikong pagpapakita ng lakas. Ang tunay na otoridad ay nagmumula sa pagiging lehitimo, sa pagkilala ng mayorya, at sa pagsunod sa wastong proseso. Ang parliamentary immunity ay isang mahalagang proteksyon para sa mga mambabatas, ngunit ito ay may hangganan. Kapag nawala ang legal na batayan ng kapangyarihan, nawawala rin ang proteksyong kaakibat nito. At kapag ipinilit pa rin ang paggamit ng otoridad na wala na, maaaring humantong ito sa pananagutang kriminal at iba pang seryosong kahihinatnan sa ilalim ng batas.